Mahilig talaga akong magluto. Umpisa ako sa pagbe-bake ng cake hanggang sa inaral ko yung paggawa ng empanada. Nung una, yung empanada, kinakain lang talaga namin ng pamilya ko tsaka mga kaibigan ko. And then one time, sabi ng kaibigan ko, bakit hindi mo to ibenta? Ang sarap kasi. Kaya nagkaroon ako ng idea na pwede siyang pagkakitaan. Nag-start ako, nag-alok-alok sa mga kaibigan. Kaya po, naidagdag ko na rin po siya sa iba kong mga paninda. Samahan niyo ko at ituturo ko sa inyo ang simpleng recipe ng aking empanada. Ako si Annalyn Morales, ang inyong kusina partner! Mga barangay! Sarap-sarap! Ito na, lulutuan tayo ng empanada. Actually, ito na, niluluto na, piniprito na ng ating kusina partner, si Mami Annalyn Morales. Good morning, Good morning! Mami Annalyn! Kumusta umaga mo, Mami Annalyn? Happy. Nakailang ka na, nakailang daan ka na ng piniritong empanada ngayong umaga? May 100 na ba? 100 na. Eto na, ang ganda. Nagsimula lang daw kayo sa 1,000 pesos. Opo. Apa, ilang empanada po ang naluto, ang nagawa po ninyo nun? Naka 50? 200. 200 din! Tapos, kumita raw kayo, magkano? Bali po 50%. Ay, 100%. 100%! Opo. Bali po yung 1,000 ko naging 2,000 pesos. So, pinagulong nyo lang ng pinagulong. So, ngayon, mga kabarangay, ituturo niya sa atin itong paggawa na ng kasarili ang ingredients, ay sarili mong recipe ng empanada. Anong gagawin natin? Ayan pinakikita ngayon, meron siyang dalawang flavor, hindi ba? Ham at tuna. Pero ito yung mga ingredients natin. Ano nga ba yung mga ingredients natin, Ate Annalyn? Ang kakailanganin natin ay 1 kilo of flour, cold water, salt, sugar, and butter. Sa ating pong feeling, meron tayong dalawang flavor. Meron po tayong ham and cheese, tsaka tuna And? flavor, at tsaka mayonnaise. Yun, mayonnaise! Okay. So, ito pong gagawin natin ngayon ay yung dough. Dough po Paano muna po ang tayo. paggawa ng dough? Ang simple lang po ang paggawa ng dough. Pagsasama-samahin lang po natin ang ating ingredient. Wala nga siyang itlog, friend, Wala pong itlog. Ano lang talaga, flour? Salt, sugar, Sukal? ang ating margarine. Margarine! Butter. Ayan. Itong mga portion na mga halina natin at margarina, good for ilang empanada itong ginagawa natin? Good for 50 pieces po. 50 pieces na yan. Wow, ang dami pala. Sa Kaya- 1 kilo po, makakagawa tayo ng 100 pieces. Ang galing. 1 kilo po. Makakagawa tayo ng 100 pieces. 1 kilo na harina? 1 Ito, kilo. kalahating kilo lang. Or one. Opo. Oo, kalahating kilo lang kasi 50 pieces lang ang magagawa natin. Okay, tapos ano po yung ginagawa nyo ngayon? Pag i-mix lang natin siya, dahan-dahan, hindi po pwedeng mabilis kasi magiging tinapay po siya. Ang kailangan ay ma-incorporate po ninyo yung margarine doon po sa flour. Opo. Anong klaseng flour po ito? All-purpose flour or bread flour or Pwede cake rin tayong flour? gumamit ng all-purpose flour. All-purpose flour. Saka pwede rin tayong gumamit ng third-class flour. Ayun. Kasi ang third-class flour ay mas mura. Ayan. So okay na ang third class flour para sa mga nanay natin, mga kabarangay. Yes. Okay po. Susunod, Noted. Natin dahan-dahan yung water. tubig. Hindi po natin bibiglayin kasi bawal po. Bakit po kailangan hindi biglain? Magiging Mapapasigaw ba? Papapaganon magiging ba? sagi po siya. Sagi. Niloloko ko na si Ate Kasi Annalyn. meron siyang texture na gustong makuha. Okay? Oo. Gusto niya ng texture na parang Malleable. mapuo pa rin. Oo, malleable pa rin siya. Oo. Flaky. Gusto niya ng flaky kaya niya nanilagyan ng ng margarine. Ulit-ulitin natin. So, conforme sa ilalagay mo, yun na gano'n ang nagiging texture nun. Dahil dito sa kanyang nilagyan niya yung margarine, yung ating flour. Tapos nakikita mo, hindi niya hinahalo na para bang pa-dough na. Oo, diba? yung merong Inuunti-unti niya lang. Oo. At ang gamit niya dito ay malamig na tubig. Kasi yun din ang tutulong sa'yo para maging flaky din ang iyong dough. Yan. Okay.
Galing, Ang no? Husay, galing. no? May science talaga Sobra. sa pagluluto. sa Gaano pagbibake. katagal ang Pagluluto. halo-halo mo dito? Saglit lang po, hindi natin siya pwedeng masahin ng matagal. Kasi po mag-iiba po yung texture. Meron talagang texture na gusto siyang marating. So, ito po. Ayan mo, ikinaano lang niya, pinipress niya lang. Tapos ilalagay po natin sa plastic. Plastic dito. Opo, kailangan po natin siya i-rest ng 15 to Kailangan 30 mag-rest ng 15 to 30 to minutes. 30 minutes. Bakit ito kailangan i-rest? Para po maging maganda yung ating Yung dough. Para din yata, di ba, nagra-rice ba yan? Yan ba yung nagra-rice pa? Yeah. Saka mas Actually, magme-melt pa yung flavors. Hindi ito magra-rice eh. Kasi walang pero yeast. Kailangan po mag-rest. kailangan niyang i-rest para rin mabuo rin yung itong pinaghalo niya. Parang magkaroon ng... Kasi- anong tawag ito? Yung masa? Oo. Pero hindi kasi niya minasa yan talaga ng gusto eh. Oo. Parang in-incorporate niya lang. natin siya sa rep. Yan. Magiging itsura niyan. Kanina. Ito na po siya. Ayan. Okay. Usa ito si Ate Annalyn, ha? 30 minutes. Dito na tayo. Exciting yan. Gaano Nire-rest katagal? natin siya. Gaano katagal po ito sa ref? Mga 30 minutes. Tagal mo- Habang po nire-rest natin siya, start na natin gawin yung feeding. Okay, sige. At ito, I-mix muna natin yung ating mga filling. Ano yung una nating filling, ma'am? ham and cheese po. Ham and cheese. Pagsasamahin lang Ham and natin cheese. siya sa isang bowl. Yan. Ito, di pa pwede. Nilagay na po yung ating ham. Ilang kilo po yan? Mga Yung wala pang 1/4, no? isang pack po ng ham. Mga 5 peraso, 6. Opo. 6 na peraso na hiniwa-hiwa nyo po. Yan. Siyempre, mas maganda bumibili po kayo ng inyong mga supply sa direct supplier para mas makakamura po kayo. Tapos lalagyan natin ng mayonnaise. Gusto Mayo! natin yan! Gusto ko Uy, yan. Pinapapak ko yan, eh. meron ng mayo, meron pang cheese, creamy. Ayan, so halu-haluin nyo lang po yan. Pwede rin po na unahin mo na to at ilagay mo lang sa ref para pag kinailangan mo na siyang ilagay dito sa ating dough, ready na siya. Ito na po ang ating ham and cheese filling. Okay, susunod po yung ating tuna. Paano Tuna. naman yung tuna? Ganun din po, pagsasamahin lang natin ang ating tuna. Napakasimple oh. Napakasimple lang po nito. Kaya-kaya po ng mga mami. Mga nagninegosyo. mga nanay, Oo. kahit mga kabataan, no? Yes! Gusto natin yan. Napakaganda, oh. Mami, kumusta naman ang ating kita? Magkano ang ating Ngayon. benta dito sa ating empanada? Kumikita po tayo ng 2,000 a day. Wow! Yan ang Not dapat. bad, not bad. Depende pa po yung mga ino-online ko rin po. Na order. Oo. Ang magkano po isang empanada? Ito po. 10 pesos. 10 pesos po ang ating empanada. Ayan na, oh. Okay. Ito na po ang Ayan na. ating Ayan na. Finish. tuna filling. Ngayon, gagawa na po tayo ng empanada. Ito na. Mag-ano na tayo? Lalagay na tayo ng filling dito po sa ating dough na na-prepare. Maglalagay lang si ate ng ating gloves. But of course, ako talaga, ang ina-advise ko pa rin, lagi ho tayong maghuhugas ng kamay kapag nagpe-prepare tayo ng mga pagkain. Lagi yan, maya't maya. Kapag nadumihan, maghugas kayo ng kamay. Yun po yung ating... Kailanganin po natin ng malit na rolling Yes. pin, ng empanada molder, Maker, saka ng molder, cutter. pang-cutter. Ayan na. Ganda ng texture niya oh. Tapos hindi mo na po ito imamassage. Wala, hindi niyo na, massage tuloy. Hindi niyo na po parang maimamasa. Hindi na po. Ayan. Hindi na po ate, no? Hindi na po. Oo. Ayan na. Parang pinipress-press mo lang sa palad mo, te. At tapos ayun na. Saka nyo po ngayon hindi pala siya talagang friend. Todo, niro-roll mo, makinis. nininid. Oo. Hindi siya makinis. Kasi ito, kinagat ko yung dough niya. Tignan mo, love, may layers nga. Oo. Tignan nyo. Sorry, pasintabi na po, nakagat ko na po. Pero pag gusto ko na ipakita, may layers nga yung dough, yung crust. Ano ba tawag dito? Yung Flaky. May flaky. Yeah. Yung dough. Tama ba? Okay.
Ang dahilan bakit flaky ay because, ma'am, sandali lang po, pakita po muna natin saglit. Ano, eto. May kita nyo, hindi makinis. Hindi makinis. Parang ang ginawa lang niya ay prines niya lang para lumapad. Pero yung texture ganun pa rin. Kapag nga naman kumagat kayo, meron layers, may texture. Ayan o. Ayan siya o, nakikita niyo. Yes! Para na siyang ano, yung empanada de Kaliskis, pero Yes. mas shortcut. O, ano yung susunod mo dyan, ma'am? Feeling. Lalagyan po ng filling. Ayan. And then, saka po yan, ayun. Sa molder. Nice! Ang dali nga naman, my friend. Yun. Pero gusto ko siyang i-comment kasi mapusisi rin to eh. 'Di ba? Yung nakatayo ka, kasi ito mananakit ang katawan mo rito pag ganun eh. But of course, ang ganda ng pagkita. Tsaka matagal lutuin kasi makapal yung ano, Yes, yung dough. yung kanyang dough. Ayan, tapos anong susunod mo dyan, te? Ginagamitan lang po ng Ayun, fork ginagamitan ng tinidor. para mag-sealed po siya. Ayan. Ito yung ano niya, parang shell, no? I-rest mo ba ulit yan, ma'am? Or pwede na iprito? Ito na po niya. Pwede na iprito? Ito na po ang taray! ating finished product. Yun! Ito na Yan na po. magiging itsura niya. Ipiprito na natin. Let's go! Ayun na, prito! Okay. Wow! Ilang minutes po? Meron pa pong plastic. 10 po. 10 minutes! So, 5 minutes magkabilang side. Yes po. Yun! Bukod po dito sa ham and cheese at tuna, ano pa po yung pwede palaman? Pwede po tayong gumamit ng gumawa ng creamy chicken tsaka asado pork. Asado. Pero Actually, special po yun. yes. Pero you know what? Marami kayong pwede ilagay. Kahit yung mga ube. Ube. Yeah, Pwede dessert, ube. diba? Ka Ube and cheese. yema. Yema. Diba? Leche flan. Napakarami. Or parang bananas. Yes. Savory, pwede rin. Pwede rin. Diba? Giniling. Yes. So lahat Chicken. pwede. Okay, ano po yung may bibigay yung tip sa ating mga nanay na gusto pong pasukin yung ganito? Sa mga nanay, wag po kayong matakot sumubok ng mga madadaling bagay tulad nitong empanada. Nasa bahay lang kayo, kikita na po kayo. Yo! Hi! Sumama mga dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.